Yan. So, be sure na buksan niyo po ang inyong Biblia sa aklat po ng Roma, binasa, chapter 12. Kaya sa inyong cellphone app. Romans chapter 12, verses pamula po 14 hanggang 21. So, yan po yung ating pamagat. Peace with people, or pursuing a peaceful relationship with our fellow humans. Is pleasing and honoring to God. So, yun po yung dahilan natin, kaya nanaisin natin na makipagpayapa sa ating kapwa dahil yun po ay yun po ay kalooban ng Diyos. Yun po ay nagbibigay sa Kanya ng kaluguran at karangalan. Okay, ngayon, paano po natin mapupursue ang isang peaceful na pamumuhay kasama ang kapwa-tao natin? How to pursue a peaceful living with people. So ako po ay gagamit ng acrostic ng salitang peaceful. Okay? Mula po yan sa ating mga talata. Peaceful. Kasi mapayapa. At sa diwa din po ng kapayapaan galing sa ating Diyos. So, how to pursue a peaceful living with people? Una, proclaim blessing. Ipahayag ay pagpapala. Sabi mo sa verse 14, bless those who persecute you, bless and do not curse. Kumbaga, yung previously nga po, yung mga doktrina kung ano yung mga pinagbabatayan ng ating relasyon sa Diyos, yung kahabagan niya. Ngayon, yung practical dapat natin ipamuhay, lalo na sa ating kaugnayan sa ating kapwa-tao. Ang mas pipiliin natin ay ang pagpalain ng ating kapwa kaysa sa tayo po ay mansumpain sila. Ang challenge mo yan, sabi, bless those who persecute you. Yung mga umaalipusta sa inyo, sa Tagalog. Parang ang hirap, ano? Inaalipusta ka na, tapos ano sasabihin pa, ang dapat natin gawin, pagpalain sila. Yung po ba, nangangahulugan na parang tayo ay isang ano lang, yung tutungtungan na lamang palagi. Yan, yung parang magiging doormat. Hindi naman po ganun, ano? Kundi yun ang sa kalooban natin laging tugon natin. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Huwag po natin gagayahin sila kung ano ang kanilang ginagawa sa atin na hindi tama. Di ba? Kaya sabi po ng ating Panginoon Jesus, yung tinatawag na the golden rule ay do unto others what you want them to do with you. Yun po yung mula sa bibig ng ating Panginoon Jesus. Gawin mo sa iba yung nais mong gawin nila sa iyo. Eh di ba, ang nais naman natin mangyari sa atin ay pawang mabubuti. Di ba? So, pawang mabubuti rin ang gagawin natin sa ating kapwa. Kahit na ang ginagawa nila ay hindi mabuti. So, nasa sa atin po yung kakayanan magpasya na ang mas pipiliin natin yung mabuti ang itutugon natin sa ating kapwa. Mahirap? Opo, mahirap yun dahil hindi po tayo sanay na gano'n. Sanay tayo ay gaganti sa ating kapwa. Pero, diyan po makikita yung kaibahan ng isang tunay na Kristiyano. Magagawa na niyang mag-ibang ng tugon. Piliin, hindi tularan yung kalakaran ng mundo. So may umaalipusta ba sa iyo? Meron ba mga nagpe-persecute sa iyo? Kailangan ang itugon po natin ay pagpapala. Ibig sabihin ay either ipanalangin natin sila, Panginoon, buksan ko po naman ang kanyang isipan, kanyang kalooban, at siya ay ma-realize niya na siya ay nagkakamali sa kanyang mga sinasabi sa akin. So, isang katangian, isang Kristiyano talagang naisundin ang kalooban ng Diyos. Sa ibang pananalita, sinasabi po ng Panginoon Jesus, love your enemies. Lalo na yun. Enemy nga, pastor, bakit kumamahalin?
Dahil ko sinabi ng Panginoon, ibig sabihin lang, huwag kang gaganti ayon sa kanyang ginawa sa iyong masama, kundi ipanalangin mo siya at pagpalain mo siya. Sabihin, Panginoon, kung ano man, demonyo, sumunod sa kanya. Sa isip lang mo, sasabihin ng malakas, ay palayain mo po siya. At maunawaan niya. And then, keep on speaking kind words sa kanya. Sabi, siguro marami kang dinadalang problema ngayon, kaya nasasabi mo sa akin. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Basta, tandaan mo, handa ako makipag-unawaan sa iyo. Nagagawa po ba natin yun? Yung magra-rise above tayo doon sa occasion na parang ang dami natin kaya natin subihin, yung tendency natin gusto natin gumanti ng salitaang masama. Nagagawa natin dahil bunga ng Espiritu, pagpipigil sa sarili at kahinahunan. Yan. Kaya po, lagi namin napapag-usapan ang tunay na patunay na tayo ay lumalago sa ating pananampalataya at tayo puspos ng Espiritu Santo ay kapag may bunga tayo ng Espiritu. Amen po ba? Yan. At alam po, lahat po naman tayo ay nanais na gano'n. At tayo ay fall short pa from time to time. Tayo po. Pero yun ang goal natin sa araw-araw. Tayo ay makapagbunga sa atin ang Espiritu. So, provide blessing. Pagpalain mo. Pigilan mo na ang sarili mo na magsalita pa na alam mo makakasakit din. Talit ay, na lang, tahimik ka na lang umalis kung mahihirapan ka na magsalita pa. At huwag sikapin na hindi makakasakit din sa magitan ng panalita o mga aksyon. So, yun muna, provide blessing para po mapurso natin ang mapayapang buhay sa mga tao. Hindi po yung pag-tolerate sa kanilang mali na ginagawa. Hindi naman natin sabihin, sige, ikaw lang ang tama. O mali ako. Pero alam mo talagang mali ka. Ang ibig sabihin lang, huwag natin patulan. At maghihintay tayo ng tamang pagkakataon kung hindi pa siya handa na tayo ay pakinggan. Pangalawa, empathize sincerely. Which is empathy, Pagka sinabi kong sympathy, parang nakikiramay ka, at sinasabi ko, kawawa naman, yun po ay unang bahagi, dahil naunawaan mong kahabag-habag yung kalagayan ng isang tao. Pero ang ibig sabihin po niya na ay, pagka-empathize, may action kang gagawin para patunayan yung pakikiramay, ibigay kang tulong. Yun po yung empathy. Nakilapat ka sa kanyang kalagayan. At sabi ko sa pangalawa, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Makigalak sa mga nagagalak, sabihin ako. Kung siya ay pinagpala, amawa ay napag-graduate ang anak. Kaya pagaya ito, marami ka-graduate. Kapit bahay ka, makigalak ka sa kanya. Sa halip na, kayo na lang magsaya dahil galit kasi Papa. So makigalak po tayo bilang patunay na tayo ay nag-e-empathize sa kanila. At sa panahon naman ng kalungkutan, makilungkot po tayo. Alam natin sa mga pumapanaw ang mahal sa buhay, nagtutungo tayo sa kanila at nakikidalanghati tayo sa kanila. Yan po yung mga action, siyempre, na sincere tayo na gusto nating makidamay at makilapat sa kanilang nararanasan. Yan po ang ating Panginoong Sus. Kahit nga po ang ating Panginoong Sus ay umiyak. Di ba? Alam niyo po ba yung pinakamaikling verse sa Bible? Okay. Jesus wept. Parang John 11:35 niya. Jesus wept. Okay. Siguro masasaulo niyo na yun. No? At meron na kayo marirecite pagka pinarecite. Umiyak si Jesus. Yan. Nakahulugan ko yun na nadarama mismo ng ating Diyos ang ating mga kalungkutan. Siya ay makadadamay sa atin. Sabi po sa Hebreo, sapagkat siya rin ay dumanas ng mga pagtukso kagaya natin. Tinukso mo ang ating Panginoon Jesus sa lahat ng pagparaan na tinutukso ang tao.
Pero hindi po siya na nagkasala. Hindi siya nagpahulog sa tukso. Pero, tinutokso siya. Gusto siyang mapabagsak kahit isa na sa simula. Siya'y pagalitin, o kaya ay maging palalo, o kaya ay imit niya yung kanyang pangangailangan sa sarili niyang kapangyarihan, na hindi naman ganoon ang disenyo, ang nais ng Ama na gawin niya. So tayo rin po, pero, kaya makakasimpatize po makaka-empathize sa atin ng Panginoon Jesus. Alam niya yung mga troubles, na yung kabigatan ng kalooban na ating nararanasan. Kaya kailangan tayo lumapit sa Kanya. Sabi ni Pedro, cast all your cares on Him, for He cares for you. Ilagak natin ang mga alalahanin natin sa Diyos. Ilagak. Para bagang picture niya na yan, no? Yung parang ikaw ay mayroong daladalang load. Ba, nakasako. Kung ano man ang laman yung mabigat at lagi ka nabibigatan. Pagka sinabi ilagak mo na yan sa pakanan ng Panginoon Jesus sa krus na. At ikaw ay magiging malaya. Sabi ng Panginoon Jesus, come unto me, all you who are heavily laden and burdened, nabibigatan, and I will give you rest. You will find rest for your souls. Akin ako. Dahil ako ay maamo at matututo kayo sa akin. So, ang kailangan lang po natin lumapit. Come, sabi ng Panginoon Jesus. Lapit tayo sa Kanya. Ano bang kabigatan meron tayo sa ating buhay? Ano mang area ito, ibigay po natin sa Panginoon. Dahil sa po'y laging nag-aanyaya sa bawat araw. So, empathize and see, at siguro din po natin kung nakaranas na tayo ng ikaluwagan, comfort buwan sa ating Panginoon, ipasa din natin sa iba, sa ating kapwa na nangangailangan ng pagkalinga o pag-alalay. Empathize sincerely. So, pagtulong, financially, pwede rin, o kaya yung time mo na tumutulong ka, service, para mapagaan yung kalooban ng iyong kapwa. At mamumuhay tayo ng mapayapa sa kanila dito. Pangatlo, letter A is admit limitations. So, hindi naman natin kung hanggang saan tayo. Huwag po tayong parang ang is natin kaya natin ang lahat o alam natin ang lahat. Kaya sabi po sa verse 16, be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Huwag daw tayo maging panalo o parang tayo lang marunong, tayo lang ang tama palagi sa ating paningin. Which is, yun po ang parang natural natin tendency, di ba? Parang lagi tayo nakakaalam ng mas mabuti o tama. Kung tama man tayo, kailangan po natin makinig din sa iba. At hindi po tayo mamataas na sa kanila. Kaya sabi, associate tayo, makisama nga tayo sa mga mapagpakumbaba. So yung pagpapakumbaba po, sinasabi niya, na-admit natin may mga limitasyon tayo at ang ating kapwa-tao. Kaya kailangan magtulungan. No? Lalo na sa mga suliranin sa pamilya. No? Pagka ang tatay agad pagka nagsasabi agad ng isang problema ay kasabihin agad kung ano ang mali. Tapos magbibigay agad na solusyon. No? Hindi pa napapakinggang mabuti yung naranasan ng anak o ng asawa. Kailangan pong nantayin na makinig at aminin ang mga kakulangan o mga limitasyon natin sa ating buhay. Lahat po tayo meron yan. So admit limitation. So hindi lang, magagawa natin magpakumbaba. At yun po ay pamumuhay. Yan po ay going para tayo patuloy mapapayapa sa isa't isa at hindi tayo nagpapataasan o nagpapagalingan. Letter C is choose goodness. Piliin ang mabuti. Sabi po dyan, repay, sa verse 17, repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. So yun po yung mismong statement na huwag tayong gaganti ng masama sa ginawang masama sa atin.
Kundi kung ano yung mabuti, yun ang gagawin natin sa ating kapwa. Alam niyo mo, baliktad yung kay si Confucius yata yun, no? Kung tama, na yung kanyang golden rule ay ganito. Do not do unto others, di ba? What you do not want them to do with you. So, parang negatively stated. No? Yung sa ating Panginoon Jesus, positively stated. Do unto others. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. Ano po ang difference noon? Parang yung not lang eh. Not, ano. Pero parang ganito po yun. Yung sa ating Panginoon Jesus, do unto others, ibig sabihin nun, mayroon kang pagkukusang gagawin para lapitan mo ang iyong kapwa at gumawa ka ng mabuti sa kanya dahil hindi ang iniisip mong nais mong gawin sa iyong kapwa. Pero nag-i-initiate ka. Tama? Doon sa kabila, yung kay Confucius, do not do. Ngayon, pagka gano'n, hindi kaya maging tendency nun, parang hindi ka na makagawa mismo. Do not do. Kasi ano pa gagawin ko? Baka may ano lang yan. Baka magaling lang sa akin. May mga, so ang tendency mo pagka do not do, parang huwag ka na alam mo, ako kaya na maghihintayan kayo kung sino mauna. Eh, hindi mo alam. O hindi mo masigurado kung mamabuti, titignan ba niya mabuti yung iyong gagawin sa kanya. Parang ang tendency mo sa akin naman is palayo. Ang tendency o kaya ay maghihintay. Samantala sa ating Panginoon Jesus is palapit. Gumawa ka, magpupusa kang lalapit. Do! At others, do not do. Kaya Confucius, pagkat maganda, parang confusing. Confusing. Choose goodness, pipili natin lagi gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Yun po ay, kabahagian, huwag kang maghihiganti. Huwag mong gagawin yung hindi magandang ginawa sa iyong kapwa. Siguro, pwede doon, do not do the bad things that others did to you. Pwede. Mas okay po yun. Sabi sa ating Panginoon Jesus, do to others what you want them. The good things na gusto mong gawin nila sa iyo. Ang ano po nun is, hindi lang dahil para ka balikan ng buti, kundi dahil talagang yun ang kalooban mo, ang gumawa ng mabuti. Kagaya po ng ating Diyos. Dahil ang kalikasan po ng ating Diyos ay mabuti. Kaya lagi siyang gumagawa ng kabutihan. So, doon naman, dininarap ko lang doon na hindi naman ang dahilan talaga kaya kagagawa ng mabuti ngayon ay para may pabalik. Kasi parang selfish din ang dating. Kundi, may ibabalik pa sa iyo, wala ang mga tao. Patuloy kang gagawa ng kabutihan. Dahil we are designed for good works. Sabi sa Efeso, So, yun po yung sabihin tayo ay nagdidepend tayo sa Diyos. Kapag sinusunod natin ang kanyang mga aral, ang mga prinsipyo ng kanyang salita, siya yung nagpapala sa atin. At ang Diyos po ay hindi nakakalimot. Kung hindi man magawa ng tao, yung sanang inaasahan natin kabutihan din, ay ang Diyos po ang may kaparaanan. At napakarami pang lingkod ng Diyos ang gagawa ng kabutihan din sa atin. So yun po yung C. And then E. Yan. Exert peacemaking. Sikapin natin, mag-take effort tayo na makipagpayapa o maging mga peacemaker. Sabi po dyan sa verse 18, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Yun, makipumuhay tayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Dahil sabi din ni Pablo, if it is possible, practically, siyempre, yun ang utos sa atin. Tayo ay lagi sa pakikipagpayapa ang ating tugon. Pero alam din po natin, dahil ang ating po kapwa ay may sarili din po kapasyahan. Hindi ko tayo yung nais makipagpayapa ay sila gayon din ang gusto. Tama ba? May mga tao po, siyempre, alam natin, ranas natin yan na kahit sinusuyo mo na, talagang hindi pa rin mawala ang galit o ang tampo. Gusto pa rin makaganti mo na. May mga ganun po, Kasi nasa sa level sila ng kanilang spiritualidad, malayo sa Diyos. O kaya walang pagkakilala sa Diyos. Isa yun. O kaya,
yun nga, ang mas pinipili nila yung kanilang galit o yung kanilang mga kagustuhan na hindi kalooban ng Panginoon. So, hindi po natin mapipili na makipagpayapa sa atin. Pero, gagawin pa rin natin yung bahagi natin. Kaya sabi din, as much as depends on you, kung kaya nyo, hanggat makakaya nyo, makipagpayapa kayo. Ibig sabihin, i-expose natin o sisikalin natin gawin ang lahat ng posibleng paraan para makipagpayapa tayo, makipag-reconcile tayo sa ating kapwa. Iba-iba po, siyempre, yung ating mga traits, yung kalagayan natin ng emosyon, dami, may mga kapatid, kahit kapatid na tinatawag natin very sensitive. No? Balag sibuyas. Yan. Sino po sa atin ang balag kalabaw? Sabi yung parang okay lang, ulang-ulang, hindi na-apektuhan ng sinasabi ng iba. Pero pag kasi natin balag sibuyas, parang daling maapektuhan. No? Kahit na joke lang naman. O kaya ay pasabing na parang pang-alam, usapan na. So, kailangan din po natin, in a sense, i-consider naman natin yung mga ganun pa ang kalagayan para magiging maingat tayo. Hindi po pare-pareho ang ating approach sa bawat tao, di ba? Depende sa ating pagkakilala sa Kanya. At nakikilala natin ang isa't isa habang tayo ay nagkakasama. At nakikita natin kung paano tumutugon yung ating kapwa sa iba't ibang senaryo. Halimbawa, kung siya ay pinupuri o parang pinukomment, kung siya ba'y natutuwa o parang, hindi naman, parang umiiwas siya. Pero sa loob niya, galing ko talaga. O kaya ay paano kung kinukorekt mo ang isang tao? Parang sinasabi mo, nagbibigay ka ng mga suggestion na parang hindi pa yata tama yung ginawa pa o kulang pa. Ano ang magiging reaction niya? Siya ba ay magagalit? O kaya magdidepensa, o kaya justify niya. O siya ba ay mapagpakumbaba, ay mabuti naman sinabi mo sa akin yan. Kaya isikapin kong magawa pa ang mas mabuti sa susunod. So, nasa iba't iba po tayong level, sabihin natin ng maturity sa ating pagtugon sa mga pangyayari. Ang iba mas nakakapag-demonstrate ng bunga ng Espiritu, pahinahunan, kaamuan, ganyan, pagpipigil sa sarili. Pero hindi lahat ay nasa ganung level. Kaya depende na po sa atin kung paano natin i-handle bawat sitwasyon sa ating kapwa. Dahil alam din naman natin, from time to time tayo rin ay nagkakamali. Di ba? At gusto rin naman natin na ating kapwa ay maging mahinahon sa atin o mapag-unawa. So, doon po sa diwa na yun, sisikapin natin na parang kaya yung tama-tama po yung mga bunga ng Espiritu, magkakaugnay po yun. Pagka ikaw yung mahinahon, nagdudulot siya na, mahinahon din ang iyong kapwa. Parang sabi nga, love begets love. Pero pagka ang pinairal natin pagiging, parang bossy, ang dating lagi na sinasabi, o parang laging ikaw tama, at di magkakalayo kayo. Paunahan lang yan kung sino ang magpapakumbak. Sino magpapakita ng bunga ng Espiritu Santo. At yun po ang nakalulugod sa Diyos. Pero lagi nga po natin isipin, hindi po natin maipipilit ang ating nais sa ating kapwa. Kailangan kusang loob sila. Nakikilos tayo sa kanyang magiging tugon naman. At kung hindi natin makamtan, yung nais din natin sanang tugon na sila ay maging mahinahon din, mabait, ay di, patuloy lang po natin ipagkatiwala sa Panginoon. Sinisikap ko kung gawin yung aking magagawa pero hindi pa rin po siya nagko-cooperate. Patuloy ko po siya dinadalangin Panginoon. Siguro darating pa rin sa sandali na kami magkakasundo pa rin kagaya natin. At yun, pinagkakatiwala po natin sa ating Diyos. Pero mag-exert po tayo ng ating effort. Baka naman isang beses lang tayo nag-try na makipagbati. Ay sabi mo, hindi agad natin alam. Akala kung ayaw mo, huwag mo. Alis, ayaw na natin, quit na agad. Isang beses pa lang nag-try. Samantalang pwede pa naman sa susunod. So, sabi, may little pasensya natin. Kulang pa tayo sa bunga ng pasensya. Maging patient tayo sa isa. Naghihintay tayo at patuloy na umaasa. Love hopes
love, trust. At pinikakaloob natin, naghihintay tayo sa Panginoon. And then, ito, F, forgo vengeance. So magkakaugnay po yan. Forgo. Kasi iwasan na natin. Huwag na natin gawin option. Yung paghihiganti. Sabi dyan, verse 19, Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. So, ang ibig sabihin po niyan ay ang Diyos lang ang dapat gumanti. No. Kaya give place to wrath. Yun po para sa Diyos lang ang wrath. Siya lang ang may karapatan at may tamang pamamaraan para ibuhos yung kanyang galit o buot sa mga nagkakasala. Pero hindi naman po ganun agad ang Diyos. Ano? Mas mahaba po ang pasensya ng Diyos. Kaya as far as the heavens is from the earth, or the east is from the west, ganun daw ang kanyang grace. Mahaba po ang pasensya ng Diyos. May pero, kahit mahaba, dumadating din po ang Diyos ay humahantong din sa dulo. Kagaya po halimbawa, noong bakit nagkaroon ng Noah's flood. Umabot na daw po sa langit ang kasamaan ng tao. Sabihin, ganun nakatindi. At lumagpas na, ika na sa boundary. Kaya, ang kasunod mo, talagang judgment na ng Diyos. Yun po, ipapakita yun. Pero sa mga pang-araw-araw din natin ginagawa, baka meron din po tayong mga kasalanan na nagagawa na maaaring aabot na rin sa limitasyon at dadating na rin ang judgment o punishment ng Diyos. Habang hindi pa kailangan mo ay kung nare-realize natin, magsisi na agad at baguhin na agad. Huwag po natin hintayin na tumaas pa ng tumaas yung kasalanan, no? O yung mga pagkakamali natin. Para, sabi nga kung hindi ka madaan sa santong dasalan, sa santong paspasan, yung parang sa violence, minsan ay mga kalamidad, saan ay sakit, saan ay aksidente. Okay? Hindi man sabihin kung makaranas sa aksidente dahil sa kasalanan. Kundi kapag kung mapapaisa-isip sa atin ng Diyos na related directly on sa ating mga katigasan ng puso, katigasan ng ulo, na hindi natin pagpapasakop sa Diyos, ipapaunawa po sa atin ang ating Diyos. Pero, ibigay po natin sa Diyos ang paghihiganti. Huwag tayo maghihiganti sa kapwa. Pagka sinabi po maghihiganti, parang gusto mo rin saktan mo yung kapwa. Hindi mo siya patatawarin. Kabaligtaran po yun na panawagan sa pagpapatawad. Pagka magpapatawad po tayo, sabihin noon, ay hindi na natin papapanagutin yung ating kapwa sa kanyang ginawang hindi natin gagantihan siya. Hindi naman nangangahulugan yun na wala na talaga siyang pananagutan kasi meron tayong batas din ng tao. Halimbawa, ginawa sa atin nating kapwa, tayo pinagnakawan. Hindi siya diba na pagka tayo nagpatawad, okay na lang. Hindi po ganun, no? Kung may batas ang tao, kung tayo kukonsulta, pagka nahuli siya, malalagot siya sa batas. Dahil nagaling sa batas nito. Makukulong siya. O kaya kailangan yung bayaran, i-restitute yung kanyang ninakaw. Diba? So, ang pagpapatawad po, hindi sabihin ay inaalis na natin, ang Diyos po ang mag-aalis nun, na parang inaalis natin ang pananagutan ng tao sa kanyang ginawang kasalanan. Kundi tayo po ay hindi gaganti ng masama sa ginawa sa atin. Ibig sabihin magpapatawad. Kaya ng ating Panginoon Jesus, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Siya ipinapako sa Diyos. At mas tama po ang paraan ng paghihiganti ng Diyos. At mas angkop yung tama lamang. Pagka ang tao ang gumaganti, kasi sobra-sobra. Kumbaga parang nabawa, nakuha na siya ng ibang bagay, gusto niya ipatayin. Parang sobra-sobra. Dahil na ipakulong o kaya ipabalik lang kung ano. Dahil ang nangibabaw sa atin, galit. No? Kaya yun po ang plan. Pag po galit na nangibabaw sa atin, gusto natin magganti. Nagkakasala rin tayo sa Diyos. Kapag gano'n.
Let God fight for you. Ayaw ko yung sabihin. Siya ang gaganti, lalaban para sa iyo. Kapag lumabot mo ang Panginoon, minsan maliligtas pa yung naging kaaway. Ibig sabihin kasi na mas kailangan yan. Or, mabibigyan ka ng tunay na justice. Kung hindi man po maganap sa mundong ito, yung justice na gusto natin o hinihintay natin, tiyak po yung magaganap sa araw ng paghuhukom, sa final judgment. Dahil sinasabi po sa Biblia, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos at magbibigay sulit tayo sa ating ginawa sa lupa, kung tayo nabubuhay pa, mabuti man o masama. Kaya wala pong makaliligtas, walang nanilihid sa Diyos. Ang lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, mabuti man masama, nakarecord po yun sa record book ng ating Diyos. Kaya sikapin po natin na huwag na natin dagdagan. Madagdagan pa yung mga papangit na record na napaparecord mo kasi ito yung theory ko lang kasi para maging maipakita ng Diyos yung kanyang justice sa lahat ng tao. Halimbawa, doon sa araw ng paghukom, nandun tayo sa Diyos, siya lang nasa trono, tapos bawat isa tinatawag sa atin. Wala nang time doon, eternity na Iman na lang pala tayo hindi. Tapos, baka ipapakita doon ang buhay mo para sinihan. Kaya, okay ba sa atin ito? O hindi pa nakakatakot yata, nakakahiya. Makikita lahat ng ating ginawa. Pamula na tayo ng kamuwang, kita na, mabuti man o masama. Yun po ay tinili ko kasi sabi rin naman sa Bible, nakasulat na lahat Nakarecord lahat, mga aklat. Bubuksan ang mga aklat. At bawat isa yahatulan ayon sa kanyang ginawa, mabuti man o masama. Di ba? Kung gano'n, hindi more likely, bukod sa atin, maaaring kita ng maraming tao sa panahon yun. Pero salamat sa Diyos dahil makikita rin po sa ating record na one day, tayo po ay nanampalataya kay Kristo. At dahil doon, yung ating mga masamang nagawa ay binuburan ng ating Diyos. Sana nga ganun, parang hindi na pakikita. Pero ang Diyos po ang may kaalaman, may prerogative doon kung paano paraan. But the point is, yung paghihiganti sa kapwa, hindi po natin idadagdag na bad record sa ating hindi ibigay sa ating Diyos. And then, letter U is use kindness. Sige, use kindness. Gamitin ang kagandahan loob o kabaitan. Ano pong kaibahan niya sa goodness? Yung goodness po ay ibig sabihin niya, nagagawin mo yung tama sa paningin ng Diyos. Good po yun. Sabihin yung mabuti sa tingin ng Diyos. Pagka kindness po yung mabait o magandang loob na ginagawa natin sa ating kapwa. Kaya sabi niya sa verse 20, therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Sige yung actual na pagtulong para maibsan yung pinagdaraan ng problema na ating kapwa. Kindness po yun. Pagtulong, pagsuporta, pag-encourage. Ang diferensya sa goodness, pwede po tayo maging kind na hindi good. Parang ganito. Dahil po ang tinutulungan pala natin, tinutulungan natin para siya makapagnakaw. Papahiram ka ng dahil kain ka sa iyong kapitbahay, hinira mo yung chip, pero gagamit ka para sa pang-hold up ng bangko. So hindi po good yun. Kain ka dahil tumulong ka, pero sama-samang layunin. So hindi good. Kailangan pagsamahin ka, kaya pareho po yung bunga ng Espiritu Santo. Pagka good ka naman, at least I think mas masasakop din yung kindness kasi mabuti ang kind. Diba? Pero nandasal yung kindness na ginagawa, yung specific, ay mabuti. Depende sa konteksto. Kung ang binibigyan mo pala ng pera, para lang hindi magalit sa'yo, hindi magtampo, ay isang bibili ng drugs. Gagamitin pala niya. Alam mo namang ito, gagamitin talaga. Pero in-empower mo pa.
So that's not good. Naging kind ka, pero tolerant ka sa mali. Nagtotolerate. So use kindness, ito naman yung actual din na pagtulong. Pero dapat match yan ng goodness. No? Pero ito, sabi nga niya, if your enemy, matindi ito kasi kaaway mo nga, no? Parang umaalimos sa si Lord is hungry, feed him. Kung uhaw, painumin mo. At ito daw magiging epekto noon. Ano? Pagka nagagawa natin yun, no? Overcome natin yung ating desire na mag-higanti, sa halip ay tinamuna natin yung kalooban ng Diyos na patuloy na magpakita ng kabutihan, kabaitan. Ito daw, for in so doing, you will heap coals of fire on his head. Para mo doon siyang nilalagyan ng mga baga sa kanyang ulungan. Nakakita na po ba kayo ng gano'n? No? May practice ko po yan ng unang panahon, parang sa contest lang. No? Pero hindi naman nabanggit, sino makakatagal na may baga sa ulungan mo? Halimbawa, yung pinakaano ng kawali, hindi. Ibig sabihin, hindi niyang matitiis na hindi niya mapansin. Yun ay irresistible. Hindi maaaring hindi mapansin kapag ka patuloy na kagandahan loob, pamilya pinapakita kahit na ginagawa ka ng pangit. Ha? Bawa, nagsalita sa atin ng masama, ating kapwa, pero tugon natin ay mabuti pa rin. Ay siya, pasensya na kung nagalit ka sa kung anumang ginawa ko tayo sabihin sa akin para maano-ano ko at ako'y makahingi ng sorry sa'yo, ano talaga yung nagawa ko. Kaysa sa gaganti, agad tayo ng salitaan at iniinsist natin yung ating karapatan. Baka karapatan mo rin naman, magalit ka. Pwede nga, pero sinasabi ko ng Bible, lampasan natin yung karapatan natin. Pwede yung natin magpakumbaba tayo at maghintay sa ating Diyos. Kung talaga nais natin ay bigyan kaluguran ng Panginoon kaysa sa yung ating sarili. Yung mai-out lang natin ang ating galit na damdamin. Kahit na tayo nagkakasala din sa Diyos. Diba? Yung po ay pagpili talaga. Of course, hindi po madali yan sa the moment na nalulod ka na sa sitwasyon gano'n. No? Pero kaya nga nandiyan po yung mahalaga ng discipline na lagi tayo ay bumababad sa salita ng Diyos. Para laging pustos tayo ng kanyang salita. Kasi kung ano nakapupustos sa atin, yun ang lalabas sa atin. Di ba? Kaya nasabi sa Bible, huwag kayo mapustos ng alak. Sa halip ay magpustos sa inyo Espiritu Santo. Pagkaalak ang nakapupustos sa isang tao, di siyempre nawawala ang kanyang balanse. Tapos kung ano-ano pa namumutawi sa bibig, nakikipag-away. Pero pagpuspos ng Espiritu Santo, ibig ng salita ng Diyos, ano? Ang isang tao at nagpagpapasakop sa Diyos ang kanyang gusto, di makapagpigil siya. Magagawa niya hindi magsalita ng masama. Magagawa niya hindi manakit sa kapwa, sa halip kabaligtaran. Mas gugustuhin niya gawin yung mabuti ayon sa tingin ng Diyos. Ito po ang magiging bunga ng lahat ng yan sa ating pagkaginagawa natin. We will live victoriously. Magiging matagumpay po ang ating buhay at magiging peaceful tayo. At least sa atin, in our side. Kung ang ibang tao hindi peaceful sa atin, at least tayo, peaceful tayo sa kanila. At sa iba pa, So, yun po ang nais ng ating Panginoon. Sabi po dyan, verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Talunin natin ang masama ng kabutihan. Yan po ang pinaka conclusion. So, yan po yung ating daily goal para ma-please ang Diyos. Dahil siya ay Diyos ng kabutihan. Diyos ng katapatan, Diyos ng kaanuan, Diyos ng pag-ibig, at magtatagumpay tayo kung paano ang Panginoon Jesus ay nagtagumpay sa kanyang pakikipagbaka, sa kasalanan at sa kamatayan. Eventually, tayo ito ay bubuhayin muli ng ating Panginoon Jesus at tunay na mararanasan natin sa kanya ang walang hanggang kaligayahan. So yun po, how to pursue peaceful living with people, proclaim blessing, empathize sincerely, admit limitations, choose goodness, exert peacemaking, forgo vengeance, use kindness, live victoriously.
At tandaan po natin, sabi po natin, pursuing a peaceful relationship with our fellow humans is pleasing and honoring to God. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos sa mga paalala muli ng iyong salita. Mga po ito ay manahan ng tunay sa aming puso't isipan at makita mo po nawa yung desire sa iyong mga anak, sa bawat isa sa amin na talagang mamuhay sa mga aral mo. Dahil ito naman ay para din sa aming ikabubuti. Para mamuhay din kami kagaya ng iyong pangako. Ikaw ay naparito para bigyan kami ng buhay at buhay sa tunay na kaguluhan nito. At meaningful life, abundant life, Panginoon. Ito po ay sa mamamagitan na amin pagsunod sa iyong mga sa iyong kalooban, sa iyong mga salita. Panginoon, dalayan ko po aking mga kapatid nito kayo po nakababatid ng kanilang kalagayan sa kanilang mga kaugnayan sa kapwa. Dalayan ko po na magtagumpay sila sa tulong ng iyong salita, sa tulong ng iyong Espiritu Santo. At kung sakali man sa panahon ito ay meron po kami mga kapatiran na nag-struggle sa kanilang kaugnayan sa kapwa, nasa sa kalagayan sila na nananatili yung damdamin ng nasaktan o kabigatan ng kalooban, kawalan ng kapayapaan. Dalangin ko po, Panginoon. Abutin mo po sila ng iyong biyaya, Panginoon. Ng iyong mga lingkod na magiging channel of your encouragement, blessings sa kanila, at sila po ay muling makaranas ng pagkapagbagong sigla, makapagbalik sa pagpananampalataya sa iyo at paglilingkod sa iyo at pakikipag-fellowship sa kapatiran. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo nito na kami po ay makapagbulay-bulay sa iyong mga salita. Dalangin at pasasalamat sa iyo. In Jesus' name. Amen. Salamat po.